The Lord. Good morning po. Palakpakan po natin ang Lord. Good morning. Alright. So, malapit na po ang Thanksgiving natin. And dito po ay magaganap sa Pasita Astrodome. Alas 3 po ng hapon ang simula. But we can be there at 1 p.m. para po sa fellowship. No? Kung gusto po nating maka-fellowship po at makasama na medyo mahaba-habang oras yung ating mga kapatid, we can come earlier. Okay? So, tayo po ay maghanda ng ating sarili para sa pag-aaral ng kanyang salita. Ano po? So, sa oras po ito, inaanyang ko po na tayong lahat ay umupo at tayo po ay mag-pray sa ating Panginoon. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sapagkat tunay po, O Diyos, dama namin ang iyong presensya, ang iyong pagkilos sa kalagitnaan namin. Aming hinihiling, Panginoon, na sa oras na ito ay kayo po ang siyang mamuna sa iyong mga mensahe na nais mong dalhin sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, sapagkat sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, minsan, Panginoon, ay hindi po kayo nagkulang sa bawat isa sa amin. Manapay, patuloy mo po kaming pinagpapala. Panginoon, sa oras na ito, bigyan mo po kami ng isang pusong mapagpakumbaba at submissive, Panginoon, sa iyong mga salita. Dahil kung wala po, Panginoon, ang iyong mga salita, walang magiging gabay sa buhay po namin at ang buhay namin ay hindi magiging maayos. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mensahe ngayong umaga nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin once again ang ating Panginoon. So, yung first week po ay ating pinag-aralan yung The Great Shepherd We Need. Wala pong iba kundi ang ating Diyos. Wala tayong ibang kailangan sa buhay po natin na magbibigay ng tiyak na gabay at pag-iingat kundi ang ating Panginoon. And second week, pinag-usapan po natin, pinag-aralan po natin yung the calling of the sheep. Ano ba ang calling ng Diyos sa atin bilang tayo ay kanyang mga tupa. And in the third week, last week, pinag-usapan po natin yung tinatawag po natin the shepherd's heart. Today, nais ko pong pag-usapan po natin yung topic po natin all about loving the shepherd by loving his shepherd. At sa oras po ito, gusto ko pong buksan po natin yung ating mga Bible doon po sa 1 Thessalonians, Unang Tesalonica, Kabanata 5, ang talata po ay 12 hanggang 13. Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po ay ganito: hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon upang mamuno at mangaral sa inyo. Ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayong may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Bago ko po simulan itong message po na ito, nais ko po magbigay ng isang napakahalagang paalala mula po sa aking puso bilang inyong pastor. Ang sermon po na ito ay aking binabahagi hindi dahil po ako ay pastor ng Church of Christ San Pedro o dahil ito po ay tungkol sa aking o tungkol sa personal ko, hindi po. Bagkus ito po ay pinapangaral ng inyong lingkod dahil ito po ay malinaw na itinuturo po ng salita ng Diyos. At tungkulin ko po bilang tagapangaral na ihayag po ang buo, hindi po yung edited, hindi po yung gusto ko lang, hindi po yung gusto nyo lang, yung buo. Ibig po sabihin yung tinuturo po talaga ng salita ng Diyos. Tungkulin ko po bilang mangangaral na ituro po yung buo na itinuturo ng salita ng Diyos. Hindi lang po doon sa paksang masarap pakinggan at gustong-gusto natin, kundi maging doon sa mga paalaalang nagpapalago ng ating pananampalataya at ng pagkakaisa ng buong iglesia. Sabi nga po ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi po niya, preach the word, be ready in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions. Doon sa Acts chapter 20 verse 7, sabi po diyan,
For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. And dun sa Galatians chapter 1 verse 10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Kaya mga kapatid, habang pinakikinggan niyo po ang mensaheng ito, nawa po makita niyo po yung puso ng Diyos sa likod ng sermon na ito. Ito po ay paalaala kung paano natin maipapakita yung ating pagmamahal sa Chief Shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, sa pamamagitan po ng pagmamahal sa ating mga shepherd o mga pastor na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin bilang iglesia. Hindi ito tungkol sa pagtataas ng sino man, kundi ito po ay pagpapatibay ng relasyon ng pastor at ng iglesia upang sama-sama po nating mapalago ang katawan ng Panginoong Kristo sa pag-ibig, pagpapakumbaba at pagkakaisa. Sa panahon po natin ngayon, ang salitang pastor minsan nagiging casual na lang. Totoo po ba yun? Ang iba nga po, ang tawag na lang pas. Oy, pas. Sabi ko, hindi, present ako. Present. Yung future, hindi ko pa alam. Pastor naman. Pastor, bakit ka ako kaya ang tawag na lang nila pas? But during the past, no? Ang tawag naman nila buong buo, pastor. Di ba? Bakit kaya ang tawag na lang, oy, pas? Di ba? Very casual na lang po. Masyado na po bang mabigat at mahaba ang salitang pastor para buuin po natin at tawagin natin yung tao na pastor? At kailangan po natin i-shorten at tawagin siyang, uy, pas. Yung iba tunay na napapalingon, anong pangalan niya? Si Pas? Hindi, pastor. Kala ko yung pangalan eh. Pas. Si Mang Pas. Hindi pala. Pastor pala. Bakit hindi po natin maibigay yung buong paggalang sa pagtawag pa lang? Tawag pa lang. Sino po sa inyo tumatawag ng Pas? Ako po present, ho? Ay, present. Oh, maganda-ganda ang dating. Kesa yung Pas. Ang hirap balikan. Alam niyo po, kung si Lord po kaya ang nakaharap sa atin ngayon bilang siya po ang pinunong pastor, chief shepherd, kung siya po kaya ang nasa harapan natin ngayon, tatawagin mo kaya siyang pinunong pas? Ay, pinunong pas. Di ba hindi? Tatawagin mo siyang Lord or chief shepherd. Bakit hindi natin maibigay yung buong pagtawag sa mga pastor natin ng isang buong pangalan na pastor? Because para sa marami, ang pangalang pastor ngayon o ang katawagang pastor ngayon, very casual na lang. Pero alam niyo sa Bible, hindi po sila tinawag na pas. Tinawag po silang pastor. Tingnan niyo po doon sa Efeso chapter 4 verse 11, kabanata 4 ang talata 11. Ang iba'y ginawa niyang apostol. Paano pag apostol? Apos. Uy, ano ba si Apostol Pablo, ang tawag mo apos? Apos? Huh? Ano? Plural ng apo? Apos? Di ba? Mali eh. Sabi pa naman ng Bible, huwag kayong magbabawas, huwag kayong magdadagdag. Pero tayo minsan binabawasan natin. Sabi ng Bible, tingnan nyo ha, ang iba'y tinawag niyang apostol, ang iba'y propeta. Paano pag propeta, paiikliin? Pro. O kaya pro? Uy, pro! Peta? Bitik. Parang mali eh, di ba? Nagbabawas. Kasi nga, pangkaraniwan na lang sa atin. Pero alam mo sa Bible, hindi. Buo eh. Tignan nyo ha. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng mabuting balita. Naku, ito mahaba-haba ito. Pag paiikliin to, mangangaral ng mabuting balita. Sa English po ay evangelist. Paano po kung evangelist? Paiikliin. Eva? Uy, lalaki ako, ano ba't Eva? Mali eh. Di ba? Kasi nga, nagiging pangkaraniwan na lang, di ba? At ang iba na may ginawang pastor, ito, alam na natin, di ba? Karaniwan, pas. Pero sa Bible po, buo eh, pastor at guro. Paano pag guro?
Gu. Uy, gu. Oh, matalino ako, no? Hindi ako gu. Parang mali, di ba? Sundin natin yung Bible. Huwag gawin siyang pangkaraniwan. Pag siya po ay tinawag na pastor, buuin natin yung pastor. Bakit ba parang pangkaraniwan na lang? Kasi kung minsan ang tingin natin, yung mga pastor naman, hindi naman yan perfect. Totoo naman po. Ako po'y umaamin na hindi po ako perfect. Ewan po sila, Pastor Noli, baka ito perfectong mga to. Pastor Rene, yan, sila Pastor Ray. Hindi. Lahat po ng tao na tinawag ng Diyos na maging pastor, hindi sila perfect. Hindi rin po sila si Superman o Superman. Pero sila po ay binigyan ng Diyos ng malaking responsibilidad. Kaya ang sabi po ng Bible sa Efeso 4:12, tignan nyo, ginawa niya ito, sino may gawa? Ang Diyos, sabi po, ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga hinirang. Meaning ang church. Ang tungkulin po ng mga pastor, ihanda ang buong iglesia. I-prepare po kayo, no? Sa gayo'y lumago at maging matatag tayo bilang katawan ni Kristo. So, ang purpose po pala kung bakit ang Diyos naglagay ng mga pastor para i-prepare ang kawan. At ang kawan ay lumago o ang church ay lumago at maging matatag. Ang mga pastor po na inilagay ng Diyos, bagamat hindi perfect, no? Sila po'y inilagay ng Diyos para magturo, mag-alaga, ihanda ang kawan o ang tupa sa higit pang ikalalago ng kanyang iglesia. Kaya malinaw po ang utos ng Biblia. Anong utos po ng Biblia? Mahalin at suportahan ang ating mga pastor. Now, ang tanong po ay ito, bilang mga tupa ng Diyos, paano natin may papakita ang tunay na pagmamahal at suporta sa ating mga pastor? Una, by recognizing their labor. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, sabi po diyan, acknowledge those who work hard among you. Ang unang paraan para ipakita ho natin ang tunay na pagmamahal at suporta sa ating mga pastor ay sa pamamagitan po ng pagkilala sa kanilang mga gawa. Sabi ni Apostol Pablo, no, acknowledge those who work hard among you. Alam niyo yung salitang work hard sa talatang ito ay nangangahulugan na to labor to the point of exhaustion. Ibig sabihin po ni Apostol Pablo, eto yung pagod ka na pero tuloy ka pa rin. Ang gawain po ng pastor, hindi po ordinaryong trabaho. Ito po'y gawain na may puso. Ito po'y gawain na may pananampalataya, may sakripisyo. Kaya marami po akong kaklase sa seminaryo na ngayon po hindi na pastor. Kasi ang hirap po. Mahirap. Kung wala kang burden sa puso mo at wala kang burden sa tao, hindi ka tatagal dito. Hindi po. Ilan po kaming gumraduate sa seminary? Mahigit 30. Ilan na lang kami nagmi-ministeryo ngayon? Parang 4 o 5. Isipin niyo po yung dami namin gumraduate sa Manila Bible Seminary. Tapos 4 o 5 na lang kami na full-time ngayon. Ang iba po ay nagtatrabaho bilang negosyante. Ang iba naman po ay sumakay na ng barko. Ang iba naman po ay nag-abroad. Ang iba naman po ay naghanap buhay na lang. Bakit? Mahirap ang ministeryo eh. Mahirap po. Ang pastor po, gumagawa yan ng maraming bagay na hindi natin nakikita. Sa totoo lang po. Hindi lang po yan tuwing linggo gumagawa yung pastor. Actually, bago pa man po nyo mapakinggan yung sermon, nag-google na po ang pastor ng mahabang oras ng panalangin para pag-aralan yung salita ng Diyos na ihahanda niya, yung mensaheng ipipreach po niya para magpatibay ng pananampalataya. Not to mention, yung message na yon na ihahanda po niya yan pang 1 buwan, damay pa yung mga ime-message ng mga elders po natin at ng mga tatayo rito. Lahat po yan ginagawa ng pastor. Bakit po? Para nang sa ganun maihanda ang buong kawan. Akala po natin, pag tayo ng pastor dito, ay easy-easy, madali lang ginagawa ni pastor. Si
Sino po nagsasabi dito, madali lang po yung ginagawa ni Pastor Rodel? Sino po? Oh, ayaw ko umamin. Madali lang po ito. Try nyo. Sino po gusto mong try? Ay, naku mga kapatid. Masarap po. Amen? Parang hindi kayo sasarapan sa ganun Ang totoo po kasi, mahirap po. Kaya po doon sa 1 Thessalonians, actually binanggit ni Paul, na para daw pong ang trabaho ng pastor ay para ka nagtatrabaho day and night. Tingnan niyo po yung sinabi ni Paul dito, 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. Ganito rin po yung mga pastor. Sa panahon natin ngayon, nagpapagal po sila na katulad ni Apostol Pablo, araw at gabi, para ang bawat kaluluwa po ay maabot at maalagaan. Baka hindi po natin alam, natutulog na po ang iba, ang pastor nagpe-pray para sa kanila. Ito po yun. Habang iba po nagpapahinga, si pastor nag-aalala. Ay kasi syempre, yung mga chat darating, mga prayer request darating. Alam niyo po, pag may dumating sa akin prayer request, hindi ko po pinalalagpas. Right there and there, pag na-receive ko, ipagpe-pray ko na po. Alam niyo kung bakit? Baka malimutan ko Magiging kasalanan ko pa pag nalimutan ko. Kaya pagka po, kahit yan po ay nasa biyahe po ako, o kaya po ako po ay nasa paglalakbay, kapag ka po na-receive ko ang text ninyo, Pastor, pakipag-pray po si ganito, may sakit, automatic po yan. I will close my eyes, bow my head, and ask the Lord to heal that person, to save the person, to help the person. Habang ang iba po ay nagpapahinga, si Pastor, nag-aalala sa kalagayan ng mga miyembro. Habang ang iba po nag-i-enjoy sa weekend, siya po naman naghahanda ng kanyang sarili. Magme-message ako bukas, kailangan i-prepare ko yung sarili ko. Sabi po ng mga anak ko, ng mga bata pa sila, bakit yung buhay natin, Daddy, parang hindi ordinary? Kasi po, ang pangkaraniwan nga naman, pag weekend, Sabado, malengke, magsha-shopping, maggagala, yan ang buhay ng pamilya. Kung ang tatay po ay nagtatrabaho po ng pangkaraniwan, they have this what we call weekend family time. And pastor, hindi po ganon. Ang day off po ng pastor, madalas, wala kang day off. Pero ipinapalagay na ang day off ng pastor ay araw ng letter M, Monday. Yun naman ang umpisa ng trabaho niyo. Kaya dati po, Sister Carol, nagkakanda-iyak yan sa akin. Alam niyo kung bakit? Kung bakit siya umiiyak? Dahil hindi magtagpo yung oras namin. Sa oras na ako po ay dapat magpahinga, yun ang oras na dapat siya pumasok sa opisina. Nasa ombudsman pa siya ng panahon na yan. Sa panahon naman na siya po ang magpapahinga, ako naman ang nasa kasagsagan ng ministeryo. Minsan umuwi po ako gabing-gabi na. And yung asawa ko po pala, hindi pa kumakain, nag-iintay sa akin. Ako naman po, pinakain na ng kapatiran. Busog na si Pastor. Gutom naman si Mrs. Kaya Sister Carol, naalala ko po noon, hindi na lang po siya iimik. Aakyat na lang sa taas. At sasabihin ko, hindi ka na, sasabihin kita kumain. Hindi na po siya naimik. Isipin niyo po yun. Natutulog na po yung iba. Yung pastor at yung asawa niya, naglalambingan pa. Tawarin mo na ako. Hindi ko naman hindi ko magkakain. Nadala na tuloy. Nang minsan, tinanggihan ko yung mga kapatiran na hindi ako kakain. Pagdating ko sa bahay, busog na siya. Ako naman ang gutom. Isipin niyo po yung sakripisyo na yun. Buti po kung laging ganun. Kaya one time, nag-usap po kami ng masinggana ng aking may bahay. Ang sabi niya sa akin, ang hirap kasi sa iyo, Daddy, wala ka ng oras sa amin. So I try to balance my time. Totoo po, mahirap po kapag ka po hindi balanse ang lahat. Masyado kong nagugol yung panahon sa ibang tao, nakalimutan naman yung ministeryo. Mahirap din naman sumobra yung pamilya mo. Sumobra naman yung oras mo sa pamilya mo, nakalimutan mo naman yung ministeryo. Yan ang buhay po ng pastor.
Para po bang mahirap kumilos, no? Let us always remember, yung mga pastor, hindi lang sila preacher. Alam niyo po ba, mga pastor, counselor. Pastor, magpapa-counsel po ako. Sige po. Tapos alam niyo po, pag nagpa-counsel, meron akong counseling na inabot kami hanggang 1:00 na madaling araw. Tulog na ho kayo. Naghihilik na kayo. Yung kina-counsel ko, gising na gising pa. Pati ho si pastor. Bakit? Lalo na kung ika-counsel mo, may tangkang magpakamatay. Hindi mo siya pwedeng basta iwanan. Hindi po basta pwedeng iwanan. May mga counseling po tayo sa mag-asawa. May mga counseling po tayo sa mga individual na mayroong personal na pinagdadaanan. Ang pastor po, hindi lang sila preacher. Counselor po sila, teacher po sila, intercessor po sila, minsan problem solver pa ng buong pamilya at ng buong iglesia. Kaya sabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 11 verse 29, sabi niya, kung may nangihina, nalulungkot ako. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Yan ang damdamin ng pastor. Yan ang puso ng isang tunay na pastor. Nakikiramay, naaapektuhan, nagmamalasakit, even to the point na kailangang may sakripisyo. Pati pamilya niya nangyayari ho yan. Ginagawa ng pastor, alang-alang po sa tupa ni Kristo. Look at Apostle Paul. Siya po ay halimbawa ng isang napakabuting servant leader na handang magsakripisyo para po sa iglesia. Dinanas niya po yung sari-saring hirap, yung biyahe, yung dinanas niya yung gutom, dinanas niya yung kulungan, yung pag-uusig. Pero isang bagay, ang hindi niya ginawa, hindi po siya sumuko. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 15, sabi po diyan, ang totoo, ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ialay pati ang aking sarili para sa inyo. Ngunit bakit katiting lang? Sabi ni Paul, ngunit bakit katiting lang ang isinukli ninyo sa labis-labis na pagmamahal ko sa inyo? Yan ang sabi niya ni Apostol Pablo, as servant leader ni Jesus. Sabi niya sa mga taga-Korinto, sa kabila ng labis kong sacrifice, katiting lang ang sinukli niyo. He openly said that his sacrifice is less appreciated by the church at Corinth. And ganun din sa ating mga pastor. Puno ng sakripisyo, pinili ang calling, hindi ang karir, naglingkod kasama ang pamilya, hindi lang siya mag-isa. Tiniis ang sinasabi ng iba behind his back, kahit ang dami-daming mga sinasabi. Ano po? Tinitiis, tinatsaga ang mga kapatiran pa, balik-balik sa kasalanan at lumalakad sa sabi nga po sa paglilingkod kahit mag-isa. Yan yung pastor. Kahit maraming comment yung iba, tuloy pa rin. Lahat ng ito ginagawa po ng mga pastor, hindi para sa papuri o gantimpala, kundi dahil mahal nila ang Diyos at ang kanyang mga tupa. Kaya lang kung minsan, malungkot kasi less appreciated yung effort nila. Minsan nga si pastor na pag-uusapan pa, pagtalikod. Pero pagkaharap, binabati na, hello po, pastor! Good morning po! Alam mo yan si pastor. Ganto-ganto yan. Kawawa pagka gano'n ng pastor. Di ba? Kawawa din yung church pagka gano'n. Kaya po ito, tinuturo ko. Baka dumating yung araw si Pastor Rodel, kunin na ni Lord, iba na po ang pastor niyo. Hindi na ako. Ang dalangin ko po, pag dumating ay ibang pastor at hindi ako, mahalin niyo yung pastor na darating sa inyo, gaya ng pagmamahal na iniuukol niyo sa akin. Ganito rin po kasi yung sitwasyon sa ibang mga iglesia. No po? Ang mga pastor laging gising, laging handa, laging nagmamatya. Hindi niya po iniisip yung sarili niya, kundi yung kaligtasan ng bawat isa. Minsan nga po, may kapatiran nagsabi sa akin. Sabi niya, Pastor, si ganito ay talagang napakakulit. Hindi pa mo ba kayo susuko? Yan eh ganito, yan eh ganyan. Pero alam niyo po kasi, ang bawat isa po sa miyembro ng church, bawat individual, may kanya-kanya kang approach. Hindi po pwede yung approach mo dito, hindi po.
Iba-iba because individually, unique. Ay sa totoo lang po, kung hindi mo tsatsagain ang bawat kapatiran sa kanila pong kakulitan, yung iba hindi naman lahat, no? Malamang sa malamang mapapahamak po talaga eh. Eh, iba nagtataka, bakit si pastor dalaw ng dalaw doon? Hindi ako dinadalaw. Mas kailangan po noon, kaya yun lagi dinadalaw. Dapat ikaw, sumasama ka na o ikaw na mismo ang nagdadalaw. Amen? Sabihin mo sa katabi mo sa pool ka, no? Minsan, tingnan nyo ilan tayo dito? Sabihin mo na, ilan tayo ngayon? Medyo marami tayo ngayon puno dito, puno dito, puno dito, tapos Sunday school. So ilan tayo ngayon? Sabihin mo na mga nasa around 200 halimbawa. Yung ba 200 na yun, kaya ni pastor lahat yun? Kaya ho? Di ba? Hindi. Kaya ho ba lahat? Madadalaw po ba lahat ni pastor yun? Hindi. Di po ba? Kasi kung kaya ni pastor lahat yun, madadalaw niya lahat yun, gagawin naman niya. Pero hindi talaga. Reality, hindi talaga kaya. Ito na, nakalbo na nga ako eh. 100 plus pa lang kung, I mean, 50 o ilang ba lang tayo nagsisimula noon, nagkaganto na ulo ko. Eh, paano ba yung 200 plus na miyembro ng church? Di mo ba? By the way, yung ibang mga kapatiran natin, wala na dito. Nasa ibang bansa na, iba naman, nasa probinsya na. All in all, actually, kung titignan mo talaga yung membership ng church, nasa around parang 700 to 1,000 yata yung membership natin. Tama ba, Pastor Mauli? Isipin mo yun. Eh kung lahat yung bibigay mo kay Pastor Rodel, no? Baka po, wala na talaga to. Di ba? Mga kapatid, kung tunay po nating mahal yung ating pastor, kilalanin po natin yung bigat ng kanilang gawain. Huwag po natin ipagwalang bahala ang kanilang sakripisyo. Huwag po natin paghanapan. Instead, atin po siyang tulungan. Si pastor, nakatampo ako, hindi ako dinadalaw. Si ganito na lang. Di ba parang ito yung mga magulang, tignan ito mga parents. Sino yung mas binibigyan nyo ng atensyon, mga parents? Hindi po ba yung anak nyo na, mabait? Di ba? Yung mabait? Ironically, mabait. Di ba? Di ba yun ang lagi mong kinakausap? Yun ang lagi mong iba ka mo, pinipray over the Lord. Tulungan mo itong anak ko na to. Di ba yun? Pero hindi mo yung nagagawa sa ibang mga anak mo. Bakit? Kasi yun talagang nangangailangan. Yun ang binibigyan mo ng focus. Ang pastor ganun din po. Ang pastor kung sino yung nakikita niya na tupa, na sugatan, tupa na niloloko ng diablo, yun yung pinupuntahan po niya. Yun yung kanyang binibigyan ng atensyon. Bakit po? Kasi kailangan. So kung tayo po hindi napupuntahan din, bakit dapat tayo magkusa? Ako na kaya ang tumulong kay pastor, magdadalaw din ako. Amen po ba? Amen? Magdadalaw din ako. Tutulong ko si pastor. Baka meron akong dapat na ipanalangin. Baka meron akong dapat na agapayan. No? Gagawin ko yung part ko. Kapag nakikita po natin yung pastor po natin ay napapagod, ipag-pray po natin. Kapag naririnig natin na medyo nasisiraan na po siya ng loob, bigyan po natin siya ng encouragement. Kapag nakikita po natin yung matyagang paglilingkod, pasalamatan po natin. Isang simpleng salamat at yung ginawa nyo noong nakaraan, yung pastor's appreciation, no? At may paramdam nyo sa pastor, sabihin, Pastor, we're praying for you. Yan po'y nagbibigay ng lakas. Nagbibigay po yan ng sigla sa kanya. Sabi nga, a praying church produces a persevering pastor. So, remember this. Ang unang hakbang ng tunay na love and support ang mga pastor ay hindi lang sa material na tulong, kundi pagkilala sa kanilang matyagang paglilingkod sa Panginoon at sa kanyang kahawan. O, ito po yung pangalawa. Kung kayo nagte-take notes, no po, pangalawa, by respecting their authority. Now, punta tayo doon sa Hebrew, no? Sa Hebrews chapter 13, verse 17. Ganito po ang sabi ng Biblia. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account.
Ang pangalawang paraan po upang maipakita natin ang ating pagmamahal at suporta sa ating mga pastor ay sa pamamagitan ng paggalang at pagpapasakop sa kanilang spiritual authority. Sa panahon ngayon, marami na pong sariling opinyon, sariling plano, sariling paraan. Pero sa loob po ng Iglesia ng Panginoon, sa loob ng kanyang tahanan, ang Diyos po ay naglagay ng kaayusan. Siya mismo po ang naglagay ng pastor. Bakit siya naglagay ng pastor? Para meron pong tatayo na mangunguna. Ang pastor po hindi siya boss. Hindi po. Hindi siya boss ng church. Kundi siya po ay shepherd na binigyan ng Diyos ng pananagutan sa kanyang mga tupa. Sabi ni Paul sa Acts 20:28, keep watch over yourselves and all the flocks of which the Holy Spirit has made you overseers. Now, gusto ko pong makita nyo dito yung original Greek word from the Bible, yung ilan sa mga terms na ginamit para po makita ho natin yung focus at yung description. Okay? Ewan ko na andyan yun. Una po, yung salitang pastor, sa Greek word po ay poimen, ang focus po nito ay care o pangangalaga. At ang kanyang job description ay shepherding and nurturing the flocks. Kaya po pala yung mga pastor, tinatawag na pastor for care. And job description, shepherding. Okay? Nurturing the flocks. Papakainin, aalagaan. Okay? Inu-nurture po yung mga tupa. Ginamit din po dito yung term na elder. Katulad po ng mga lay pastors natin or elders po natin. Ano? Sa Greek word po, yan ay tinatawag na presbyteros. Na nakapokus naman po sa karakter o ugali. At ang kanilang spiritual, sabi nga, job description ay yung spiritual maturity at yung pagiging example. Okay? Kaya yung mga elders po natin, tinitignan po natin sila sa kanilang edad, tinitignan po natin yung mga pastor po natin sa kanilang karakter, sa kanilang pag-uugali, at sa kanilang spiritual maturity. Pangatlo po, yung overseer na ginamit po doon sa binasa natin. No, balikan natin yung verse. Keep watch over yourselves and all the flocks which the Holy Spirit has made you, ano daw po? Overseer. Sa Greek word po, yung overseer ay episkopos. Na ang ibig pong sabihin ay, ano po? Nakatuon o nakatukoy sa tinatawag, nakatuon o tumutukoy sa tinatawag po nating leadership. Leadership. Kaya kapag ka po tayo ay tinatanong kung sino ang ating mga leader, okay, mga servant leader, tinuturo po natin yung ating mga elders, yung ating pastor. Ano po? Because ang kanila pong gawain ay ito, to watch over, okay, magbantay, okay, gwardyahan, at ang kanilang primary responsibility ay i-lead ang mga tupa. Kaya po yung word na, wag po tayong magkamali, yung word na pastor, elder, overseer, bishop, okay? Lahat po yan, iisa lang. Iisa lang po yan. Ang fall po niyan ay doon sa word na pastor. Magkakaiba lang po sila ng ano po, ng focus and job description na tumutukoy din naman sa iisang tao. Now, let's go back. Sabi niyon sa 20:28, balikan natin. Keep watch over yourselves and all the flocks. Tignan niyo po ito. Which the Holy Spirit has made you overseers. Which the Holy Spirit has made you overseer. Ano pong point natin? Ibig sabihin, mga kapatid, ang pastor, hindi siya self-appointed. Hindi po. Hindi po siya self-appointed. Siya po ay God-appointed. Ang naglagay sa mga pastor, sa iglesia, ay hindi yung tao. Ang naglagay sa kanya doon ay ang Diyos. Kaya ang paggalang natin sa kanya ay paggalang po natin sa Diyos na naglagay sa kanya. Kaya sana po, mga kapatid, huwag po nating pinapas-pas yung mga pastor natin. Oy, pas! Wag! Igalang po natin sila.
Tawagin po natin sila na pastor. Buuin na po natin. Huwag na po nating tipirin. Alam ko, nagtitipid tayo sa hirap ng buhay. Nagtitipid tayo sa pera. Nagtitipid tayo sa pagkain. Nagtitipid tayo sa pamasahe. Kung ano-ano pa. Pero please naman po, huwag nyo naman nagtipirin yung pastor. In a sense na, tawagin nyo ng buo, pastor. Kasi yung pangalan na yon ay hindi ordinaryo, kundi sagrado, sapagkat yan ang ibinigay ng Diyos sa kalagitnaan natin. Alam niyo, nung panahon ni Moises, kung babalikan niyo po yung Numbers chapter 16, nung panahon po ni Moises, may mga tao rin po na tumututol sa kanyang leadership. Yan po sina Korah, Datan, at Abiram, at meron pa po sila mga followers. Noon sabi nila, pare-pareho lang naman tayo, bakit sila lang ang nasusunod? Ngunit ipinakita po ng Diyos na ang kanyang pagtatalaga ay dapat igalang. Dahil kapag sinisira mo ang tiwala sa leader na itinakda ng Diyos, ang totoo, ikaw ay lumalaban sa Diyos mismo. Kaya alam niyo kung ano nangyari kay Korah? At saka doon sa kanyang mga tagasunod. Naalala niyo itong Numbers? Pinalayo ng Panginoon yung hindi mga tagasunod nila. Sabi kay Moses, palayuin mo yung mga pinalayo. Alam mo kung ano nangyari? Bumuka yung lupa, kinain, nilamon ng buhay. Sila Korah, si Datan, at Abiram at ang kanilang mga tagasunod. Of course, di naman po natin gusto yun ngayon na ngayon bubuka itong semento at kakainin tayo rito. Wala namang may gusto noon. Pero sinasabi lang po kasi dito na may karampatang consequences ang ating disrespectful attitude sa mga leader na inilagay ng Diyos. Hindi po sila perfect. Ako, hindi po ako perfect. Ang mga elders natin, hindi po sila perfect. Lahat po kami hindi perfect. Pero dahil inilagay po sila ng Diyos sa atin para pangalagaan tayo, inilagay yung mga pastor sa kalagitnaan natin para palaguin yung ating pananampalataya, let us respect them and love them. Because respecting them is actually respecting God. Obeying them is actually obeying God na naglagay sa kanila. Amen po ba? Romans chapter 13 verse 1, bagamat ang context po nito ay pagsunod sa otoridad ng bansa o ng mga pinuno sa ating bansa, still andun po yung context na ganito. Verse 1, there is no authority except that which God has established. Ang nag-establish po ng authority, yan man ay sa gobyerno o yan man ay sa loob ng iglesia, sino raw po ang nag-establish? Sino po? Naksa po natin, sino po? Si God, di ba? Kaya ang tunay na pagpapasakop, ay hindi dahil sa personality ng pastor, kundi dahil sa tungkulin na ibinigay sa kanya ng Diyos. Huwag po natin sabihin, pasakop tayo kay pastor kasi si pastor pogi. Masarap sundin si pogi. Hindi gano'n. Hindi dahil sa personality. Sundin natin si pastor, bakit? Matapang yan. Mabagsik yan. Pag hindi ka sumunod dyan, nakulagot ka. Hindi po dahil doon. Ang pagsunod po natin sa mga pastor po natin ay dahil po sa tungkuling ibinigay ng Diyos sa kanila. Halimbawa, sinabi ng pastor, mga kapatid, mag-invite tayo ng mga visitors. Ba't ako mag-i-invite? Ayoko nga. Mali. Dapat kung sinabi ng pastor natin, mag-invite tayo. Sige, gagawin ko yung magagawa ko para makapag-invite ako. Amen po ba? Yung pagsunod natin sa Kanya is actually pagsunod natin sa authority ng Diyos na pinagkaloob sa Kanya. When we disrespect our pastors, we disrespect actually the God who put him there. Alam mo, nakakalungkot po yung mga church na inaaway yung pastor. Buti lang dito sa Church of Christ San Pedro, ang pastor minamahal. Hindi inaaway. Pag nagmi-meeting tayo, masaya lang. Pag may hindi mapagkasunduan, pag-pray na lang muna natin, hindi natin mapagkasunduan Pero alam niyo po kung ano yung nakaka-tense? Yung meeting na yung pastor, talagang nakakapit sa upuan, pinapawisan. Tapos andyan yung mga elders, mga deacons, mga officers. Anong nagawa mo, pastor? Nung pong Lunes ay nagdala mo ako, pagkatapos po ay ako po'y nag-pray, pagkatapos po, Martes po, alam niyo halos hindi makahinga, nagre-report. Hindi, nakakalungkot yung gano'n, di ba? O kaya naman po,
yung church na nag-aaway-away at ang kanilang pinag-aawayan, ay kung kailan tatanggalin si pastor. Ngayon na ba o sa susunod na buwan? Yun ang pinagtatalunan. Hindi ba nakakalungkot yun? Kaya po na, huwag po natin isipin. Alam ba, matanda na yung pastor. Ako po kasi tumatanda na ako, hindi lang halata eh. Hindi lang halata. Kasi pabalik po ako sa pagkabata. Kita nyo, pabalik ako sa pagiging baby. Pero ang pastor po talaga tumatanda. Hindi ko na kayang gawin yung mga ginagawa ko dati. Nag-fade out yung lakas ko. Tapos yung memory ko hindi na ganun ka-sharp. Pag may tinanong ka, minsan pag-iisipan ko pa mabuti. Hindi ka tulad dati eh. Bawat tanong may sagot agad. Di pa tapos ang tanong mo, sinasagot na kita. Di ba? Nung ano. Tapos po dati nagko-crusade pa ako. Alam nila Pastor Noni, big-big ko yung mga, mas malaki ho dito. Mas malaking amplifier, big-big ko yun. Kasama ko si Carol, kasama ko yung mga. Nagko-crusade po ako mag-isa. Kaya alam nila Pastor Noni, hindi ko na po kayang gawin ngayon. Inapat pa nila Pastor Noni yun eh. Hanggang doon sa may Villarosa, magko-crusade po tayo. Parang ngayon, hindi ko na po kayang gawin. Kasi syempre, nagkaroon ka na ng problema sa puso. Yung puso mo, irregular na yung heartbeat mo. So, minsan natibok, minsan hindi. Irregular, pinapakiramdaman ko nga eh. Natibok naman po siya ngayon. Pero may time talaga na gano'n na yun, kaya mong buhatin. Sa isip mo, kaya mo eh. Oo. Pagbuhat mo, hindi pala kaya. May ng katawan. Bakit? Tumatanda eh. Yun ang pastor. Pero hindi po yung lisensya na pag tumanda si pastor, tanggalin. Hindi. Kawawa naman si pastor, di ba? Kasi yung panahon ng kabataan niya, in-spend niya doon sa church. Tapos ang tumanda na, sinipa na. Kawawa naman. So dapat lagi natin isa-isip, no? Yung pagtutulungan at hindi pag-aaway. Sa church, kapag nagkawatak-watak ang miyembro, mahirap makarating sa harbor of God's purpose. Sabi ni Warren Wiersbe, tingnan nyo, sabi niya, if we cannot respect the man, we must respect the office he holds, for it is God who put him there. Di ba? So kahit hindi perfecto ang pastor o ang mga pastor po natin, no, ang kanyang tungkulin, sagrado. Sagrado po yun. Tingnan niyo po doon sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. The elders or pastors or presbyteros who directs the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Ang salitang double honor po dito ay hindi lang patungkol sa material support, kundi sa pagbibigay ng respeto, ng pagtitiwala at ng pag-ibig sa ating mga pastor. Ano po? Ang katawan po ng tao, ito po, meron tayong ulo. Tama? Ito po. Ito. Ang ulo po ang nagbibigay ng direksyon sa bahagi ng ating katawan. Kamay, ano po, maging sa mga paa. Kapag ka po yung kamay po natin o yung mga paa po natin, hindi sumunod sa signal ng ulo, mawawala sa balanse. Mawawala sa balanse. Yung buong katawan, apektado. Ganun din po sa church. Kapag hindi po natin iginalang ang spiritual headship ng mga pastor na inilagay ng Diyos, nagkakaroon ng spiritual dysfunction ang buong katawan ni Kristo. Mga kapatid, kung gusto nating lumago bilang isang church, matutong magtiwala at magpasakop sa ating mga pastor. Kapag meron tayong hindi naiintindihan sa kanila, kapag meron tayong hindi nauunawaan, lapitan natin sila may kababaang loob at panalangin. Hindi mo kasi lahat maintindihan eh. Yung pastor, meron siyang nakikita. Pero kung minsan yung nakikita niya, hindi mo nakikita. If you want to see it and understand it, you must approach the pastor with humility and with respect. Pastor, ano po bang ibig niyong sabihin sa ganito? Maliwanag po ba? Amen? Huwag sa kapwa miyembro magtatanong, ano ba yan si pastor? Hindi ko naman maintindihan. Mapupulyot. Lahat po yun. Dadamay-damay po yun.
Oo nga, ganto-ganto. Hanggang sa wala na po yung respeto natin doon sa pastor. So wag po natin kakalimutan mga kapatid, pag may hindi naintindihan, tayo po ay magtanong na may kababaang loob. Magpasakop tayo sa kanila. Huwag tayong maging instrumento ng division o kaya naman ng chismis, kundi tayo po ay maging bridge ng unity and encouragement sa loob ng church. Amen! Ang respeto po sa pastor ay hindi blind obedience. Ito ay obedience with discernment and humility. Hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos na tumawag sa Kanya. When we honor our pastors, we honor the God who appointed them. Sabi nga po ng Hebrews 13:17, do this so that their work will be a joy, not a burden. Kapag masaya ang pastor na naglilingkod, mas malawak ang pagpapala ng Diyos sa loob ng iglesia. Kaya tanungin natin ang sarili natin this morning, am I a joy to my pastor or am I a burden to him? 1 Thessalonians chapter 5 verse 13, live in peace with each other. Peace in the church begins with respect for leadership. Doon po yan sisimula. Kaya, halimbawa po, may mga kapatiran ng topic si pastor, kawalan nyo. Kapatid, huwag natin pag-usapan si pastor. Kung may tanong tayo, kausapin natin para maging maliwanag sa atin. Amen po ba? Huwag po ninyo entertain. Pag ang topic po mga elders natin, huwag po natin entertain. Kasi hindi po lahat maiintindihan natin kung hindi po natin sila directly kakausapin. Ito na po ang huli. Are you still with me, church? Okay, ito po yung pangatlo. Pangatlo po, by refreshing their spirit and love. Or with love. Leading ko po, by refreshing their spirit with love. Now, punta po natin yung 1 Thessalonians 5:13. Sabi po dyan, hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. Ang ikatlong paraan upang maipakita po natin ang ating pagmamahal at suporta sa ating mga pastor ay sa pamamagitan ng pagpapalakas at pagre-refresh ng kanilang spirito sa pamamagitan ng pag-ibig. Maraming tao po ang nakikita lamang ng pastor sa harap ng pulpit, nakangiti, di po ba? Nagtuturo, parang laging malakas. Pero sa likod po ng mga sermon at mga ngiti ng pastor ay isang taong meron ding emotional burden, meron ding pagod, meron ding pong suliranin na personal, minsan pampamilya, madalas pang-iglesia. Ang pastor po, hindi po yan bakal. Hindi po. Tao rin po yan. May puso yan. Madalas ang puso niyan ay ang unang nasusugatan ng mga hamon sa ministeryo. I still remember, mayroong isang pastor na nag-park ng kanyang tricycle. Pagdating ko doon sa parking, meron pong isang deacon na nag-a-assist. At meron namang isang kapatiran na mayaman na mayroong sasakyan. At ang tanong ko, kaninong tricycle yan? Sumagot po ang deacon, sabi ng deacon, ay, pastor po natin. Sumagot po yung mayaman, sabi niya, alisin mo yan dyan ako magpapark eh. Walang pastor sa akin. Wow. Kapag ganun po ang sitwasyon, hindi tayo nakakapagdagdag ng ngiti kay pastor, nakakapagdagdag po tayo ng burden sa kanyang puso. Kahit po yan ay pastor, hindi po yan bakal. Tinatablan po yan. At bawat salita po na madidinig po niya, maaaring magpalakas o magpabagsak sa kanya. 2 Corinthians chapter 11 verse 28, Paul said, beside everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Ganito rin po ang nararanasan ng ating mga pastor. Ang mga alalahanin ng bawat miyembro, bawat pamilya, bawat ministeryo, alalahanin po niya, burden po niya. Kaya napakahalaga na tayo po ay maging source of encouragement at hindi discouragement sa kanilang paglilingkod. Si Elijah, naalala niyo po, isang dakilang propeta ng Panginoon, naranasan din po niyang mapagod at mawala ng pag-asa. Doon sa 1 King chapter 19, makikita niyo po na pagkatapos ng isang malaking tagumpay laban sa propeta ni Baal, tumakbo po siya sa isang yungib, at ang sabi niya, Lord, sabi niya, it is enough, sabi niya. Lord, it is enough now, O Lord, take
my life. Ngunit ang sabi ng Panginoon, o ang ginawa ng Panginoon, pinagpahingan niya si Elijah. Pinakain po niya. Pinatibay niya ang loob. Ganun din po ang kailangan ng mga pastor natin ngayon. Mga pastor po natin, they need rest, they need care, and encouragement mula sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 25, Paul called Epaphroditus his brother, co-worker, and fellow soldier, who is also your messenger, whom you sent to take care of my needs. Isang larawan po ng church na marunong mag-alaga sa kanilang lingkod o sa lingkod ng Diyos. Hindi lang po sila umasa sa Kanya. Sila rin po ay nagpapasigla o nagpasigla at nagmalasakit sa buhay ni Apostle Paul. Isipin niyo po, pinadala po nila si Epaphroditus. Para tugunan ang anumang pangangailangan ni Apostle Paul. Alam niyo, ayon sa pag-aaral ng Barna Group, mahigit 38% ng mga pastor ang nakakaranas ng burnout o mental fatigue dahil sa pressure ng ministry. Ngunit sa kabilang banda, tinanong din sila kung ano ang dahilan na sa kabila po ng mga burnout at pressure, bakit sila nananatili sa paglilingkod? Ito po sagot nila. Because of the love and support of our congregation. Ibig sabihin, yung simpleng appreciation, panalangin, at yung pakikipagtulungan, nagbibigay po ng panibagong lakas at sigla sa mga pastor na naglilingkod sa Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, sabi po niya, even ministers are men, when they are overwrought, their spirit sink. Kaya napakahalaga po na ang mga miyembro marunong magpalakas at hindi lang tumanggap ng pagpapalakas galing sa pastor na nangangaral. Mga kapatid, maging encourager tayo sa ating mga pastor. Again, kung sila'y napapagod, ipag-pray po natin. Kung sila po ay nasasaktan, damayan po natin. Okay? Kung siya po ay may pangangailangan, tumulong tayo sa abot ng ating makakaya. At huwag kalimutan, yung mga simpleng salita tulad ng pastor, salamat po. Pastor, ipagpapatuloy po natin yung vision na binigay ng Lord sa inyo. Yan po ay kayamanang walang katumbas sa puso ng isang pastor. Galatians chapter 6 verse 6, sabi po ay ganito, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Sa English po, nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Ang good things po dito, mga kapatid, ay hindi lang po material, kundi spiritual at relational support through prayer, unity, and encouragement. So tanungin natin sarili natin this morning, ako ba nagpapalakas o nagpapahina ng loob ng pastor ko? Kapag tayo pa ay nagiging refreshing presence sa Kanya, ang totoo po, pinalalakas natin hindi lang siya, kundi pati po yung buong iglesia. Now, to refresh your pastor spirit, 3 things na pwede natin gawin. 1, speak the words that build, not break. 2, pray for them consistently. Pinagpe-pray po ba natin yung pastor natin? Praise the Lord. Ano po laman ng prayer? Kasi baka po matulan tayo doon sa kababayan kalalakihan nagpe-pray, no? Inabutan, nagpe-fellowship, yung pala nagpe-pray sila kung kailan aalis. Support them joyfully and faithfully, mga kapatid. Sabi po ni Paul sa Romans 15:32, so that by God's will I may come to you with joy and together with you be refreshed. Sa Tagalog po, sabi niya, sa ganoon masaya akong darating dyan sa inyo kung loloobin ng Diyos at makakapagpahinga sa piling mo. Pag po ba yung pastor pumupunta sa inyo, piling niya nakakapagpahinga siya? Po? Pag halimbawa, dinalaw po kayo ng pastor, ang feeling po ba ni pastor, pahinga siya? Sabi po ni Pablo rito sa ganoon masaya akong darating dyan sa inyo kung loloobin ng Diyos at makakapagpahinga sa piling nyo. Hindi po lahat ng dalaw ng pastor ay dahil gusto niyang alamin kung ano mga pinagdadaanan. Hindi lang ho yun. Sometimes yung pagdalaw ng mga pastor natin,
ay pagdalaw para po makapahinga sila kahit papaano. So sana po pag dumalaw yung mga pastor natin sa inyo, kahit po isang basong tubig, ipaghanda ho natin. Pastor, ito tubig, malamig yan, nilagyan ko po yan ng yelo, di ba? Nare-refresh. Di ba? Hindi yung, Pastor, dumalo kayo, ba't andito din naman kayo? Anong ginagawa niyo rito? May lakad ako, Pastor, Ano ba naman yan? Abala? Pastor naman. Ay, ganun po ba? Sige. Ako, hindi po na-refresh. Na-burden yung heart niya. Di ba? Let us be a church that refreshes, that exalts our pastors, for when they are refreshed, the whole body of Christ is strengthened. Pag nare-refresh po natin yung pastors po natin, napapalakas ang buong iglesia. Kaya po may mga time na yung ibang mga church, nagbibigay po sila ng tinatawag po nating sabbatical leave. Alam niyo kailan po ina-exercise yung sabbatical? Every 7 years ng pastor, dapat po pinagpapahinga siya. Buong 1 taon. Buong 1 taon po yun. 1 year po, vacation. Padadala po sa Europe, no? Sa Europe pa roon. Hindi Europe pa doon. Pinadadala po dyan sa, iba pinadadala po sa Singapore Street Corner, Buendia. Sabi niyo. Hindi, ang point po ganito. Every 7 years, tignan niyo sa Bible, di ba? Pagdating ng ikapitong taon, pinagpapahinga po yung land para mag-produce lalo. Yung mga pastor, dapat po, 7 years, pinagpapahinga po natin sila ng 1 taon para pagbalik po nila. Depende po yun kung mag-aaral po sila, magbabakasyon po sila, para nare-refresh. Di ba? At yun po, yung buong 1 taon na yon, suportado po ng church yon. Ibibigay kung ano po yung kanyang benefits at kung ano po yung kanyang wages o yung dapat niyang tanggapin. Binibigay po yun. Bakit po? Para yung pastor po, pagbalik, meron siyang panibagong mga loads na po pwede pong ikarga sa ikalalago ng iglesia. Pag ang pastor po walang pahinga, mapaburnout po yan. Alam niyo po ba yung burnout? Yung wala na po siyang nagagawa. Para pong itak. Yung itak po, hindi puro tabas ng tabas. Tabas ng tabas. Alam mo bakit? Pag pumurol yan, kahit anong tabas mo, kukunti magagawa niyan. Alam mo kailangan gawin? Ipahinga mo, ihasa mo. At pagbalik niyan sa pagtatabas, ay sisiguraduhin ko sa iyo, doble ang magagawa niyan. Ang mga pastor dapat ganun. Hindi lang po sa atin, kundi sa lahat ng Churches of Christ sa Laguna, I pray na ang lahat ng mga pastor ay bigyan ng refreshing moment. Bigyan sila ng 1 taon na makapagpahinga, kung ano man ang gagawin nila, sila ba ay mag-aaral, sila ba ay kung pupunta sa bundok para doon manalangin o kung anong gagawin nila para po mapalakas yung kanilang spirito at higit po na makatulungan ang iglesia. Sila ba'y aattend ng seminars o sila ba'y magmamaster or whatever. Ang importante po dito, sila po ay ma-refresh at mapalakas ng iglesia. Mga kapatid, ang ating mga pastor, as I have said, di lamang leader ng church. Sila po ay lingkod ng Diyos na ibinigay sa atin upang tayo po ay gabayan, turuan, tulungan, palaguin ang ating pananampalataya. Hindi po sila perfect. Pero sila po ay tinawag ng Diyos upang maging tagapamahala ng kanyang iglesia. Kaya nga, ang ating tunay po na pagmamahal at suporta ay isang tugon ng pananampalataya. Hindi po tugon lamang ng ating damdamin o emosyon. Kapag minamahal po natin ang ating mga pastor, minamahal natin ang Diyos na naglagay sa kanila. Tignan po yung Hebrews 13:7, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Now, 3 paraan po para maipakita po natin yung ating tunay na pag-ibig at suporta sa ating mga pastor. 1, recognize their labor. Alalahanin natin ang kanilang sakripisyo. Huwag baliwalain ang kanilang pagtitiis at pagsisikap na tulungan tayo. Kung humihingi sila ng appointment at pwede naman po nating bigyan natin ng pagkakataon. Kasi wala silang ibang goal kundi palaguin ang ating pananampalataya. Second, respect their authority. Maging cooperative tayo, hindi combative. Ang pastor, hindi po natin kalaban yan. Hindi po nyo kalaban ang mga pastor. Sila po'y kakampi ninyo. Sila po'y kasama niyong manalangin. Ang kalaban po natin yung dyablo, hindi yung pastor.
Ang kailangan po natin maging cooperative, maging katuwang, huwag maging hadlang. Pangatlo po, refresh their spirit with love. Maging source of encouragement, hindi discouragement. Ipanalangin natin sila, pasiglahin natin sila, bigyan natin sila ng from time to time ay bakasyon para mapalakas yung kanilang spiritual life. Ang tanong po, tayo ba ay nagiging pasanin o pagpapala sa ating mga pastor? Tayo ba ay nagpapalakas o nagpapahina ng kanilang loob? Kung gusto nating maging malakas ang buong iglesia, kailangan po natin palakasin ang ating mga pastor bilang sila po ang mga pangunahing lingkod ng Diyos. A strong pastor does not stand alone. He stands because there is a church that loves, praise, and support him faithfully. Ang sabi ng isang pastor, a healthy church is not built on the gifts of a few, but on the sacrifices of many who love Christ and one another. Kaya mga kapatid, let's make it our commitment na maging bahagi tayo ng Church of Christ San Pedro na nagbibigay ng lakas sa ating mga pastor. Hindi dahil gusto nating itaas sila, no? Kundi dahil nais nating itaas si Kristo, mahalin si Kristo, na siyang tumawag at nagtalaga sa mga pastor na kasama natin ngayon. Bilang inyong pastor, sa aking pagtatapos, ipinangaral ko po ito, hindi para sa aking sarili kundi upang ipaalala sa ating lahat na ang ministeryo ay hindi kayang dalhin ng iisang tao. Ito po ay paglalakbay ng buong pamilya ng Church of Christ. Nung buong pamilya naman ng palataya, magkakasama tayo sa panalangin, paglilingkod, at pag-ibig kay Kristo hanggang muling bumalik ang Panginoon sa gitna po natin. Maraming beses ko na rin pong nadama ang inyong pag-ibig, ang inyong suporta, at lubos ko pong ipinagpapasalamat ito sa Diyos. Pinagpapasalamat ko rin po sa bawat isa sa inyo. Pwede ba natin talapakan ng Lord? And, kung may kulang man po, bukod dito ito talaga kulang na talaga ito Di bali bilang naman ni Lord yan. Pagdating sa langit, di ba sabi ng Bible, bilang ng Diyos ang mga buhok. Kaya, alam ko, kakaharap ako sa inyo ng mukhaan, puro mukha na nga lang di ba? Nakakaharap ako sa inyo ng malakas ang loob. Bakit? Bilang naman to ni Lord. Okay. So, hindi yan tinutukoy kung kulang Ito po yan. Kung may kulang man po ako, may pagkakamali po ako, may pagkakasala po ako, tulungan niyo po akong lumago sa biyaya ng Diyos. Gaya rin po ng pagtulong kong lumago kayo sa pananampalataya niyo. Pagpasensyahan niyo po. Pag ako'y nagkamali, habaan niyo po ang inyong pasensya. At lagi niyong isipin na lahat naman po tayo ay, sabi nga po ay, pinagpapasensyahan ng Panginoon. Can we extend that patience not only to one another, but most of all to our pastor, kasi hindi po niya lahat magagawa. Kung sakali man po na may pagkukulang ako sa part ko sa inyo, sana po ay extend niyo ang inyong pangunawa. Ganitong paraan po. Sama-sama nating mapapapurihan ang ating dakilang pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag natin kakalimutan na tayo po ay servant din. Servant din po tayo. At ang pastor ay ang ating shepherd or servant leader. So sa oras po nito, gusto po na tayo po ay umawit. Tayo po lahat ay tumayo. Pwede po ba nating awitin yung Make Me a Servant? And then, after po nating umawit ng Make Me a Servant, pwede po ba tayong mag-group prayer? Okay? Ipag-pray po natin na tayong lahat ay maging, sabi nga po ay, kabahagi ng isa't isa sa paglilingkod.